Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Ms. Jehaini Jaira Hernandez, ang ating former Miss Teen International Grand Winner and Sparkle GMA 7 Artist 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. At magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PICACHI Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. High-value drug suspect timbog, mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu, nasamsam. Lalaki timbog sa bypass operation sa Cotabato. At tulak ng droga, arestado sa patong-patong na kaso sa Cotabato City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi na nakaporma pa ang isang high-value drug suspect matapos itong masukol ng Taguig City Police sa ikinasang bypass operation kung saan na-recover ang tinatayang 756,000 halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat, positibong nabilhan ng operatiba ang suspect na agad na inaresto matapos ang matagumpay na operasyon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Nasa kote ng mga operatiba ng Taguig City Police Station ang isang high-valued individual na kinilalang si alias Florentino, 56 anyos, sa isang matagumpay na bypass operation. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 52.5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 756,160 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mga perang ginamit sa illegal na transaksyon at isang itim na pouch. Dinala ang naarestong suspect at ang mga ebidensyang na-recover sa tanggapan ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Timbog ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Limay, Bataan. Ang report mula kay Patrolwoman Jilly Peña.
Muling nagtala ng tagumpay ang kapulisan sa patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga matapos masamsam ang higit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay St. Francis II, Limay, Bataan nito lamang 15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Limay Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Jimmy Albert A. Desin, hepe ng Limay MPS, sa mahigpit na gabay at direktiba ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office. Naaresto sa mismong operasyon ang isang suspect na kinilalang si alias Maki na nahulihan ng nasabing kontrabando na umabot sa timbang na 57 grams at may standard drug price na 387,600 pesos. Yun po, yung suspect po natin, hindi po siya taga rito sa Bataan. Galing pa po siya ng Taguig. President po siya ng Taguig, doon may mga kamag-anak siya dito sa Limay na dito siya nagbabagsak. Area ng Balanga, and then dito rin sa Limay yung item niya galing ng Taguig. Siya ay agad na dinala sa istasyon ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Bataan PNP, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga pamayanan sa Limay at Karatig Bayan. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang masugpo ang mga kriminal na aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Gili Advicola Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Isinagawa ang isang makabuluhang turnover of command ceremony ng Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan, kung saan formal na isinagawa ang pagbabago sa pamunuan. Pinangunahan nito ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, bilang pagkilala sa responsibilidad at hamon na kalakip ng liderato sa lalawigan. Police Staff Sergeant John Del Supremo sa report. Opisyal nang nanungkulan ng bagong Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office matapos ang matagumpay na turnover of command ceremony na ginanap noong Hulyo 15, 2025 sa Lingayen, Pangasinan. Si Police Colonel Arbil Mercurio ang pumalit kay Police Colonel Ricardo David na nagsilbing Acting Provincial Director ng Pangasinan PPO. Pinangunahan ang seremonya ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ang Regional Director ng Police Regional Office 1. Dumalo rin sa okasyon ng mga hepe ng pulisya mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan, pati na rin ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ipinahayag ni Police Colonel Mercurio ang kanyang buong pagsunod sa 3 leadership pillars ni Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III, ang swift and responsive public service, unity and morale within the ranks, and accountability through modernization. Inaasahan ang pagpapatuloy at lalo pang paghusay ng Peace and Order Program sa Pangasinan sa ilalim ng bagong pamunuan. Mula dito sa PCAG Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Napasakamay na ng mga otoridad ang isang estudyanteng wanted sa kasong statutory rape matapos arestuhin ng mga operatiba sa ikinasang manhunt operation sa pangunguna ng PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit sa Barangay Abilay Norte, Oton, Iloilo. Ang operasyong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga wanted na personalidad, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa karahasan,
at paglabag sa karapatang pantao. Patrolman Reggie Barnuevo sa balita. Ang isang estudyante na lalaki na tinugurang most wanted person, top provincial level at top 1 municipal level sa kasong statutory rape. Matapos ang isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Franco C. Aguilar ng Iloilo Satellite Office katuwang ang Uton Municipal Police Station, Iloilo PPO at Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Unit 6. Dakong alas 10:09 ng umaga, Hulyo 14 ng taong ito sa Barangay Abilay Norte, Uton, Iloilo. Kinilala ang suspect na si Cedric Jan Regoyta Reyes, 19 anyos, binata, tubo at residente ng naturang lugar. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inilabas ni Honorable Regina Centenera Galang Guarin, presiding judge ng RTC Branch 36 Judicial Region, Iloilo City, na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ipinaalam din sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto, pati na rin ang kanyang karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan. Pansamantalang nasa kustudiya ng Uton Municipal Police Station si Reyes habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at ang formal na pagsasauli ng warrant sa korte. Ang matagumpay na operasyon ng BFU Iloilo ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa kriminalidad at pagtutok sa mga individual na may kaso upang matiyak ang seguridad at hustisya para sa publiko. Dito sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, Camp Sergio Esmiña, Cebu City. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reggie Barnuevo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Barnuevo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30th Police Community Relations Month 2025, inilunsad ng Sapian Municipal Police Station, katuwang ang lokal na pamahalaan, Municipal Social Welfare and Development Office at Kabataan kontra Droga at Terorismo. Ang aktibidad na pinamagatang Bola kontra Droga, isang 2-day volleyball league na isinagawa sa Capiz. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nangunahan ng Sapian Municipal Police Station sa pamumuno ng kanilang officer in charge na si Police Captain Christine Servo, katuwang ang local government unit ng Sapian at KK.Dot Sapian Chapter, ang isang aktibidad na Bola kontra Droga 2025 Year 2 bilang bahagi ng kick-off ceremony ng 30th Police Community Relation Month na ginanap dito lamang 22 hanggang 23 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Sapian Volleyball Court, Barangay Poblasyon, Sapian, Capiz. Naging bahagi ng programa ang isang masiglang unity dance na pinangunahan ng Sapian Zumba Ladies na kung saan masaya at aktibong sumabay ang mga manlalaro at iba pang mga dumalo. Dumalo sa makabuluhang aktibidad sina Pastor Noriel Olano, Kasimbayanan Faith-Based Volunteer, Attorney Jose Villanueva, Municipal Mayor ng Sapian, Mike Albert Amores, President ng Sapian Volleyball Club, Sapian Zumba Ladies, KK.Dot Sapian at ang mga kabataang atleta mula sa iba't ibang barangay ng Sapian na aktibong lumahok sa palaro. Layunin ng aktibidad na ito na maging mabisang plataporma upang hikayatin ang kabataan at komunidad na umiwas sa ilegal na droga. Sa pamamagitan nito, naipakita ng kapulisan ang kanilang malasakit sa mamamayan sa pagsulong ng malusog na pamumuhay, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa masasamang epekto ng ilegal na droga at pagpapalakas ng pagkakaisa at suporta sa komunidad. Patuloy ang kapulisan ng Sapian PNP sa pagsasagawa ng ganitong mga uri ng aktibidad upang mas lalong mahikayat ang komunidad na iwasan ang ilegal na droga tungo sa mas ligtas at maayos na pamumuhay ng bawat isa dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Sa patuloy na advokasya ng pulisya para sa pampublikong kalusugan at voluntaryong paglilingkod, nagsagawa ng bloodletting activity ang Regional Medical and Dental Unit 7 upang makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan, habang pinapalaganap ang kamalayan ukol sa kahalagaan ng donasyon ng dugo.
bilang gawaing makabayan at makatao. Patrolwoman Nikia Cañedo sa ulat. Kasalukuyang isinasagawa ang bloodletting activity ng RMDO 7 sa Camp Sotero, Cabahog, Cebu City nito lamang ika-15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Marilyn Ignacio, officer in charge. Each of you has chosen to give not just a part of yourself, but a chance, an opportunity for someone out there to keep living, to keep hoping, and to keep fighting. What you're doing may seem simple, just a few minutes, a little discomfort, but to someone in a hospital who is waiting for a miracle, your act means every day. Katuwang ang Department of Health Region 7, knowing that your simple act could save someone's life brings a sense of fulfillment. Thank you, not just for showing up, but also for choosing to care. In the world where sometimes there's a lot of uncertainties, you donating blood is a beautiful reminder that kindness still flows, literally, from one person to another. At mga sponsor gaya ng 7-Eleven, Activation Machine Incorporated at Calbe International. Tinatayang mahigit kumulang 100 na personnel mula sa Police Regional Office 7 at mga police trainees mula sa class legions ang voluntaryong nag-donate ng dugo sa naturang aktibidad. I am Police Trainee Prince Mark A. Quezon. This bloodletting activity is important for the community. As for us donors, this simple act of giving away blood can be so much more for those in need. This activity is not just about giving away blood, but this is about giving hope and perhaps a second chance at life. Layunin ng programa na tumugon sa pangangailangan ng mga ospital sa supply ng dugo at mapalaganap ang kamalayang panlipunan ukol sa kahalagaan ng pagbibigay ng dugo bilang isang paraan ng pagliligtas ng buhay. Bilang pasasalamat sa kanilang kabayanihan, ang mga blood donors ay nakatanggap ng libreng pagkain at iba pang munting regalo mula sa mga katuwang na organisasyon. Ang Dugo Mo, Buhay Ko ay isa lamang sa mga inisyatibo ng RMDO 7 na nagpapakita ng malasakit at pagkakaisa ng kapulisan at komunidad sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan. Each drop of blood donated today is a gift of life, a powerful reminder that through simple acts, we can profoundly impact others in our community. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, muling pinapatunayan ng RMDO 7 na ang bawat pulis ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi tagapagtaguyod rin ng buhay at kalusugan para sa kapwa. Mula dito sa RMDO 7, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang ligtas sa kamay ng batas ang isang lalaki sa Cotabato City matapos siyang maaresto ng mga otoridad dahil sa patong-patong na kaso ng panggigipit at pagkakasangkot sa iligal na droga. Batay sa ulat, ginamit umano ng suspect ang mga masiselang larawan ng biktima upang takutin ito at hingan ng pera. Bukod dito ay nahulihan pa ito ng hinihinalang shabu sa oras ng kanyang pagkakaaresto. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Ang isang lalaki sa ikinasang entrapment operation na maoperatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Bangsamoro Autonomous Region sa Cotabato City nito lamang ika-13 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Elias Udin, residente ng Cotabato City na nahuli sa mismong pakikipagkita sa biktima matapos nitong pilitin ng babae na magbigay ng pera kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanyang sensitibong larawan at video sa internet. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska rin mula sa suspect ang hinihinalang shabu, dahilan upang masampahan ito ng patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Article 294
o robbery with intimidation of person, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Police Lieutenant Colonel Arnold P. Acosta, Officer in Charge ng Regional Anti-Cybercrime Unit BAR, ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad at pinaalalahanan ng lahat na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga nakikilala lamang sa internet upang maiwasan ang mga ganitong uri ng pananamantala. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Sa gitna ng mas pinaigting na kampanya ng pulisya kontra illegal na droga, kalaboso ang isang lalaki matapos madakip sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay Canary Site, Palomoloc, South Cotabato. Tinutukan niya ni Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Ang isang lalaki sa nagawang bypass operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 200,000 na halaga ng shabu sa barangay Canary Site, Palomoloc, South Cotabato. Kinilala ang suspect na si Alias Toto Ian, isang high-value individual, 28 anyos, mekaniko, residente ng barangay Diangas North, General Santos City. Na-recover sa suspect ang 7 perasong transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang na 39 grams na nagkakahalaga ng 267,540 pesos, isang 1,000 peso bill bilang bypass money, isang sasakyan na Chevrolet Trailblazer White. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagsisikap ng Palomoloc PS, PDEA 12, Highway Patrol Group South Cotabato at South Cotabato Provincial Intelligence Unit. Ang matagumpay na operasyong ito ay bunga ng determinasyon at maagap na aksyon ng ating PNP kontra droga. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. Bagsak sa kamay ng batas ang isang hinihinalang tulak ng droga matapos maaresto sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental. Magbabalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Villanueva MPS sa Barangay Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Princess Bergado, OIC ng Villanueva MPS, ang suspect na si alias Alex, lalaki, isang tricycle driver at residente ng Taguluan, Misamis Oriental. Sa kinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang 21 na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pa mga non-drug items. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At para sa huling balita, sa bisa ng search warrant, naaresto ng mga otoridad ang isang hinihinalang high-value individual sa kalakalan ng ilegal ng droga sa isinagawang operasyon sa mismong tirahan ng suspect. Nakatutok dyan si Patrolwoman Aldin Cañaceres. Sa kote ng otoridad, ang isang high-value individual na kilala sa alias na Obet, 47 anyos sa isinagawang search warrant operation noong umaga ng Hulyo 15 taong kasalukuyan sa Purok 10, Nasilla Village, Bogak, Barangay Maa, Davao City. Pinangunahan ng Drug Enforcement Team ng Maa Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Philip Dave, AU din ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakumpiska ng 12 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 50 gramo at halagang 340,000 pesos. Nakuha rin sa isang itim na coin purse na pinanimula ang pinaglagyan ng mga kontrabando.
Nasa kustodiya na ngayon ng mga police station ang suspect at mga ebidensya para sa kaukulang paghahain ng kaso. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa illegal na droga, kasabay ng panawagan sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alden Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo tuluyang magtapos, nais ko pong maipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masusugid na taga-subaybay ng Police News Network. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At syempre nagpapasalamat din po kami sa ating guest host ngayong araw na si Ms. Jehaini Jaira Hernandez. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pakikisa sa layunin ng programang ito. Maraming salamat po muli sa pag-imbita sa akin bilang inyong co-host at pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PIGA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Colonel Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ako naman si Ms. Jehaini Jaira Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.